Ito po ang ating napakagandang Graco Modes 3-in-1 travel system. So, kaya siya 3-in-1, ayan, may stroller, meron siyang base, and then meron siyang car seat carrier. Okay? So, yung car seat carrier niya is, pwede siyang manual rocker, ayan, car seat, and then hand carry na carrier. Okay? So, this is already washed and ready to use. Okay? So, ito po yung details po niya, one by one. So, unahin natin sa kanyang canopy, ayan. Black na black siya. And then, may design siyang ganito. Ayan. So, ang design ng ganito, extension canopy po ito. Pwede nyo ipasok sa loob pag hindi nyo gagamitin. Ayan. So, yung design niya rito kaparehas ng kanyang seating pad. Ayan. Magkaparehas. Okay? So, kung ayaw nyo gamitin, pasok na sa loob ng ganyan. Okay? Ito yung kanyang peekaboo. Medyo mahaba lang konti yung video na to kasi di-demo rin natin kung paano siya gamitin. Ayan. Okay? So, fold natin yung kanyang canopy. So, ito yung kanyang loob ng kanyang canopy. Ayan. So, ito yung kanyang sitting position. Ang ganda ng pagkakaupo niya kasi flatten siya. Compare sa ibang mga normal stroller, medyo naka-semi-recline. So, as you can see, meron siya tatlong butas for newborn, toddler, and kids. Depende sa laki ng baby po ninyo. And then, 5 harness siya. Safe na safe. Wala po yung putol. Ayan. And then, ang kinagandahan po sa kanya, food tray. Yung kanyang handle. So, may lagayan dito ng tumblers, kainan, pwede siyang maglaro dyan. So, pe-press nyo lang po dito sa pinakailalim. Pag lalagay na tanggalin si baby, ito pe-press nyo yung kulay gray. Okay? So, ito yung kanyang footrest. Okay? Or leg rest, pwede yan. Footrest, leg rest, adjustable yan. Press nyo lang po itong gray button, both side, angat nyo po siya. Pag gusto nyo naman po siyang ihiga. Yan, diba? So, para mas mahaba po siya pag nakahiga. Ayan. So, this is good for newborn dahil fully reclined siya. At to toddler na po ito, ha. Yan, kahit medyo big kids, kakayanin po ito approximately 20 to 25 kg dahil heavy duty po ito. Ayan. So, baba natin siya. Angat muna natin para makita yung footrest. Tapakan ng paa. Tapos, ang maganda pa yung kanyang gulong. Ayan, hindi siya pudpud, ha. So, as a maselang seller, pwede po ito sa mga masisela mga buyers. Ayan. So, maselan kasi kami, kaya pag nag-recommend kami na pwede sa maselang buyers, pwede po yan. Okay? So, ayan siya, body frame niya. Halos makinis pa. Pati yung gulong niya sa likod. Yan, big wheels na rin siya. So, ayan po yung kanyang body frame. And then, going tayo sa likod. Ayan. So, dito siya ina-adjust. Ito yung likod niya. Dito siya ina-adjust pag gusto niyo po siyang iupo, semi-recline. Angat nyo lang siyang ganyan. Ayan. So, makikita nyo naman, meron space dito. Para dyan siya ma-adjust pag gusto niyo po siyang upo o semi-recline o higa. Pagkahiga nyo po siya, press nyo po itong sa likod and then pull down. Semi-reclined sa pangalawa, fully reclined sa pinakasagad po niya. Okay? So next natin yung basket niya. Ayan, ang kinagandahan pa sa basket niya malaki. Marami kayong pwedeng mailagay. Huwag lang overload syempre para hindi siya masira. Ayan, so yan yung kanyang stopper. So kahit isang tapak na lang po dito, automatic na yan, naka-stop na yan. Ayan. So kabilang side ng body frame, saka yung gulong niya. So maganda pa, kita-kita nyo naman. Ba't original price ito? Mahal. Mahal ang brand new price ito. 30 sambal last time eh. So sa mga nakakalam na parents dyan, Graco is Graco. Especially 3-in-1 travel system na po ito. So kay parents naman, ayan, meron lagayan dito ng bottled water. Ayan, cup. And then may lagayan pa dito ng wipes or anything, pera. And then ito yung kanyang handle. So wala siyang tear. So ito, meron siyang minor scratch dito pero hindi naman siya big deal. Okay, so bakit meron ganyan, mamaya papakita natin kung meron siyang minor scratch lang So dito. folding lang yan. So next natin yung kanyang details naman ng car seat. So by the way, Reverse mo na to. Ha? Reverse. So by the way, this is already washed and ready to use na. Ha? So sa pag-reverse po sa kanya, yung kanyang seating pad, so pe-press nyo lang po dito. Itong color gray, press and then angat. Tapos reverse nyo lang siyang ganyan. Shoot nyo lang siya. Ito, dito. Ayan. So, ayan yung kanyang design kapag naka-reverse. Diba? Tapos, higa natin. Okay? Diba? Ganda niya. And then, next natin yung pinaka-car seat niya. Ayan. So, ayan yung car seat niya. So, kung di po kayo satisfied sa wash po namin na, pwede nyo po ulit siyang i-rewash. Ayan. So, meron siyang pad dito para kung sakali madudumihan, malulungaran ni baby, yung pad na lang po yung i-wash po ninyo. Okay? So, etong white na to, sabon lang siya, hindi lang siya nabanlawan na mabuti. Pwede nyo siya ulit banlawan.
Okay, pero wala po itong faded, wala siyang discoloration. Next natin, ayan, meron siyang support dito sa kanyang harness. Belt lock, wala po yung putol. Ayan. Ayan. Next natin, ayan. So this is Snug Ride, Snug Lock 35. Okay? So ayan siya kapag naka-manual rocker, pag nasa living area. Ayan. Tapos kapag naman po nakalagay siya sa sasakyan, pag tinanggal po siya sa seatbelt, pag tulog si baby, hindi nyo na siya kailangan kargahin, bubuhatin nyo na lang siya as carrier. Okay? So press nyo lang po dito kapag i-adjust nyo po yung kanyang handle. Ayan. Okay? And then, ang kinagandahan po sa kanya, meron ba siyang kasamang base. Ayan. So ang manufacturing ng base niya is 2019. Ayan, nakalagay dito. So 10 years ang expiration po nito. Kaya hanggang 2029 pa po siya. So explain mo natin kung bakit meron siya expiration. Kasi nga po sa ibang bansa, mandatory ang merong car seat. Kapag expired, automatic pull out na po yun. Sinisira pa nga po nila yung mga car seat. Pero dito sa atin sa Pilipinas, ayan, hindi naman po mandatory ang car seat. Pero ang kinagandaan po kasi na merong car seat sa sasakyan is for safety purposes po. So kahit expired po siya sa bansa po natin, as long as wala po siyang damage, hindi po siya nagamit sa accident area or nagamit sa accident, pwede pa po siyang gamitin. Okay? So ayan po, next natin sa pag-install naman po nung car seat sa stroller. So, Sa ayan. base mo, nalagyan mo siya. Sa base muna ayan, sasalpak nyo lang siya. Baliktad. Ayan. Lalapat nyo lang siya mabuti. Magkiklik naman siya na nakalak na siya. Ayan. Seatbelt din, di ba? Pag binuhat nyo naman siya. Ayan. So, ang kinaganda na merong base, nakalapat. Yung pinaka-base sa Sakyan. sasakyan. Okay? So, next natin sa pag-install naman ng car seat sa stroller. Tanggalin muna natin yung kanyang seating pad. So, sa pagtanggal ng car seat sa base, pipindutin nyo lang naman yung kulay-pula dito sa likod. Ayan. Tapos, naka-rearward facing talaga. Sasalpak nyo lang siya dito. Dito. Ayan. Magkiklik yan kapag nakalak na siya. So, ayan siya. So, naka-rearward facing talaga. Ibig sabihin ng rearward facing, nakapaharap talaga sa parents. Hindi siya pwede naka-forward facing. Reverse. Hindi siya pwede naka-reverse. Sa lahat po ng gantong car seat na car seat carrier. Naka-reverse dapat. Kasi nga po for safety purposes. Kasi baka mamaya, malaglag si baby, dahil newborn pa lang siya, infant pa lang, ayan. Kaya ang setup niya lagi, naka-rearward facing. Kahit sa sasakyan, naka-rearward facing talaga yung pag-install ng car seat. So ayan siya. Okay? So kapag newborn pa lang naman si baby, kahit hindi nyo muna dalhin to seating pad niya, kahit yung car seat muna, para at least medyo space saver sa sasakyan. Dahil nakahiga pa lang naman siya. Okay? So next natin sa pag-fold ng stroller. So sa pagtanggal ng car seat sa stroller, same lang din, pipindutin lang yung kulay-kulay dito sa likod. Tapos aangat nyo lang siya. So yun ganun lang. So next natin sa pag-fold. So sa pag-fold, pwede siyang tanggalin parehas, pwede rin namang sabay. Ayan. So fold yung canopy, tapos sa handle, pwede nyo siyang stopper para hindi gumalaw. Slide and press yung ilalim. Kasi kapag hindi nyo slide po ito, nakalak siya. Slide, press, tapos compress pababa. So kaya siya nagagasgasan dito kapag binaba siya yung handle niya. See? So yan siya kapag naka-fold. Ayan. So meron siyang lock dito sa gilid. Ko-compress nyo lang siya. May stand. Ayan. So meron siyang stand. Ayan. So ganyan siya kalaki kapag nasa sasakyan. Mas maliit siya pag wala yung seat. Pwede nyo tanggalin yung seat kasi ipapatong nyo lang siya. Mas maliit siya eh. So pagka inopen naman siya, tanggalin lang natin sa lock sa gilid. Tapos bubukan nyo lang siya. Ayan. So ganun lang. So ito yung mga stroller na nire-recommend namin na pang newborn hanggang pang mga tagalan na po. 20 to 25 kg. Hindi na po kayo magpapalit ng ibang mga strollers. Ayan. Okay. So, ayun po. As you can see, very details po kami sa ayun pong pag-video. Kasi amin siya policy, no refund, no exchange. What you see is what you get. So, by the way, additional information, medyo nakita lang namin ngayon. Ayan. So, meron lang dito, actually, parang di yata siya kita sa video. Sobrang light lang na fade. Sobrang light lang talaga siya, hindi siya pansinin. Okay? Kaya hindi siya big deal.
So kung di nyo naman gagamitin ito extension canopy niya, pwede nyo siya ipasok sa loob. Ayan. Kitang-kita naman sa video yung pinaka-detailed niya. Ayan. So ayan po, maraming salamat. Have a nice day and God bless po.